Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Hindi ba binaha ang inyong mga bahay? Okay lang? Okay lang na binaha? Hindi, okay lang kayo. Okay, salamat sa Diyos. At ipagdasal natin na sana ay wag nang dumating pa yung mga malalakas na bagyo. Alam niyo mga ginigiliw kong kapatid, bumungad sa ating mga pagbasa ang problema. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong maraming tao ang gutom. At ang sabi ng isang tao, eto lang po ang meron tayo, 20 barley loaves. Hindi po ito sasapat sa napakaraming tao. Problema, kulang ang pagkain, kulang ang tinapay. Sa Ebanghelyo, ganun din ang narinig natin. Ang sabi dito, 5,000 ang bilang ng mga kalalakihan, 5,000 men, hindi pa kabilang ang mga babae at mga bata. At anong meron sila? Meron dito, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ng mga alagad, hindi sasapat ito. Kulang ang pagkain. Yan ang problemang narinig natin. Problema sa pagkain. Anong mararamdaman ninyo kung paggising niyo sa umaga, bubungad sa inyo ang reklamo ng inyong asawa, wala na tayong bigas, wala nang gas ang kalan, mapuputulan na tayo ng kuryente? Problema. Kagigising mo lang, bubungad sa iyo ang problema. Anong gagawin mo? Baka matulog ka na lang uli. Ganyan tayo. Kung minsan, ang nakikita lamang natin ay problema. Kung minsan, ang nakikita lamang natin ay ang kakulangan. Kulang nito, kulang noon, kulang ng pagkain, kulang ng tubig, kulang ng bahay, kulang. We dwell on problems, forgetting that in the gospel, for example, Jesus is there. Sa ating pagtingin sa mga problema sa buhay, nakakalimutan natin na meron Diyos. Nakasama natin ang Panginoon. Katulad ng narinig natin at isinagot sa Salmo Responsorio, the hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. Huwag nating kalimutan yon, mga ginigili kong kapatid. Hindi ko sinasabing huwag nating tignan ang problema na pumikit tayo at isiping, walang problema. Meron. Pero meron ding kamay na ini-extend para tayo tulungan, ang Diyos. Kaya kapag ang Diyos ay tumulong, kapag ang Diyos ay kumilos, sasagutin niya ang ating mga pangangailangan at higit pa. Ano sabi sa Ebanghelyo? Nakakain ng lahat at meron pang lumabis. 12 bakol ng tinapay. You see, my dear brothers and sisters, God will not abandon us. God will not abandon His people. And when He feeds His people, He will feed His people in abundance. Sobra-sobra, labis-labis, nag-uumapaw. Kaya,
Huwag tayo masyadong mai-stress. Kasi kung minsan ganyan nai-stress tayo, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, tagyawat sa ilong, dumarami, no? Pero nakakalimutan nating pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya lang, eto mga minamahal kong kapatid, huwag nating kalilimutan, tutulong ang Diyos sa taong tinutulungan ang kanyang sarili. Kinakailangang may ibigay tayo. Kinakailangang maging katulad tayo ng bata na hindi ipinagkait ang kanyang mga tinapay, na hindi sinolo ang kanyang mga isda. He was willing to give the bread and fish away so that others can also eat. Alam niyo, ang ganda ng lesson dito. Kadalasan ang problema ng mundo, hindi kulang sa pagkain, kundi kulang sa pag-ibig. May sapat na pagkain kulang lang sa pagmamalasakit. Anong ipinakita ng bata sa Ebanghelyo? Pagmamalasakit. Alam niyang ang kanyang tinapay at isda ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. God will help those who help themselves. And we can begin helping ourselves and each other by being generous. Ganun naman, di ba? Kasi kung minsan, may mga pagkain tayong nabubulok sa ref, nabubulok sa cabinet, nabubulok sa hapagkainan. Wala nang gustong kumain. Pero merong mga taong kakainin ang ating mga pagkaing nabubulok. Hindi dahil bulok na, kundi pwede pa. Ang problema ay hinahayaan nating masayang. God will extend His hand, but He wants us to extend our hands as well. At yan ang ginawa nung bata. Kaya nga po, ngayong linggong ito, ang kardinal ay nananawagan sa atin, let us extend our hands. Kanina tinanong ko kayo, kumusta kayo? Binaha ba kayo? Mukhang wala namang binaha sa inyo dahil walang nag-react, Pero meron tayong mga kababayan na ang mga bahay ay lubog sa tubig. Hindi pa sila nakababalik sa kanilang mga tahanan. Ngayon, ang oras para ipakita natin na hindi tayo swapang, na hindi tayo makasarili. Ngayon ang pagkakataon upang tularan natin ang bata sa Ebanghelyo, kahit kaunti na meron siya, ay handa siyang ibahagi ito. Hindi man po kinakailangang mayaman kayo mayaman sa pera. Baka sabihin nyo, Father, ako rin kapos Hindi naman kinakailangang nag-uumapaw ang ating bank account. Ang kailangan lang ay nag-uumapaw ang ating pag-ibig. We are blessed so that we can be blessing to others. Tulungan natin ang ating mga kababayan na makabangon. Pero sa bandang huli, may tanong ako dyan makabangon.
Tulungan natin silang bumangon. Pero, bakit ba sila nadapa? Bakit ba sila lumubog? Sinong may kasalanan? Bakit bumabaha? Oo, babangon tayo. Pero, kinakailangan bang paulit-ulit tayong malubog? Kasi ganyan na nangyayari eh. Uulan ng malakas, tataas ang tubig, lulubog ang mga bahay, iiyak tayo. Pagkatapos tutulungan natin ang ating kapwa. Pagkatapos babalik tayo sa ating dating gawi hanggang sa dumating uli ang panibagong bagyo, babaha na naman, lulubog na naman ang ating mga bahay, babangon na naman tayo. Paikot-ikot na lang. Hindi ba natin natanong, bakit ba ganito na lamang ako lagi? Bakit ba lagi na lang akong lumulubog? Oo, babangon ako, pero kinakailangan bang paulit-ulit akong dumapa? Paulit-ulit akong lumubog? Meron ba akong magagawa upang hindi na ito mangyari ng paulit-ulit? Baka meron. Baka kinakailangan mag-isip tayo, bakit nangyayari ito ng paulit-ulit? Saan ako nagkakamali? Saan ako nagkukulang? Dederechain ko na kayo. Baka kuminsan mali tayo ng mga pinipili nating pinuno. Baka kuminsan namamali na tayo ng ating mga inihahalal na pinuno. Baka. Kasi kung tayo ay babangon, kinakailangan bang paulit-ulit tayong lumubog? Kailan hihinto ang paikot-ikot na ito? Let us pray for one another. But let us also pray that our experiences in the past will not be happening again and again. Because one philosopher once said, "He who forgets the past is doomed to repeat it." Amen.